So tinatawag ko po at binibigay ang pagkakataon sa ating Kuya Mark Dulay. Siya maghahatid ng mensahe ng Panginoon. Salamat kay June. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta kayo itong nakaraang bagyo? Masaya, malamig. Okay, sige. Sige po. Pwede po ba tayong tumayong lahat muna? Tayo. Exercise. Exercise. Magpapagame ako ng konti, no? Kapag kayong sinasabi ko ay hindi tungkol sa inyo, upo na kayo. Okay? Sino sa atin yung medyo nadaanan nila Emong at saka ni Dante? Dante, Emong, itong nagdaang bagyo. Sino nakalasap nung ulan? Hindi, sinong nakaranas? Oo, nakaranas, tayo ka pa rin. Tayo ka pa rin. Yung hindi, kung hindi totoo ito sa inyo, di upo kayo. Okay? So, naranasan natin. Ako, nakaranas din ako niyan. Sino sa atin yung may pagkakataon sa buhay natin na parang may bagyo ng problema? Bagyo ng problema. Sino nakaranas na ng ganito? Hindi lang problema, matinding problema. Okay. Kung hindi mo naranasan, okay. Sino sa atin naman ang nung nararanasan mo yung problema na yun, parang, parang, parang feeling mo susuko ka na. Konting-konti na lang susuko ka na. Na-experience mo ba yun? Kung na-experience mo yun, tayo ka pa rin. At hindi, ang matitibay Matitibay. Okay. Sino sa atin naman, nung nararanasan mo yung problema na yun, naalala mo si Lord? Naalala mo si Lord? Nakalimutan mo ba siya noon? Or naalala mo siya? Okay, naalala. Um, ah, Oo po, pag hindi mo naalala si Lord. Okay, matibay. Sino naman sa atin, yung lahat ba tayo na-experience yung may times ba na yung ibang bagyo, yung ibang bagyo, may times ba na hindi mo inuna si Lord? Hindi mo siya inuna. Parang gumawa ka muna ng sarili mong paraan. Ayan. Meron ka bang ganon? Ako meron akong ganon. Okay. May bagyo ka bang experience na minsan, may bagyo ka bang experience na ay, kaya ko to. Ako muna. Kaya kong diskartehan to. Yan. Diniskartehan mo lang sa sarili mo. Oo, pwede. Ako na-experience ko yun. Okay. Okay, sa lahat ng matitibay, pwede na po umupo. Okay. Ayan, tayong lahat, nakita ko, napatunayan ko dito sa KCBS na tayong lahat ay minsan or medyo madalas, kagaya ng Pilipinas, tayo po ay madalas daanan ng bagyo, no? Ay isang katotohanan na marami tayong kinakaharap na iba't ibang sitwasyon, iba't ibang mga karanasan. At totoo po yun. Ang Bible nagsabi sa atin na ang Panginoong Jesus din mismo nagsabi sa atin na kasama, parang kakambal na natin yon. Kung ikaw ay nagtitiwala sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Jesus, kakambal mo na yon. Kakambal na natin yung mga problema, mga pagsubok. Okay? So, ang tanong ko, masarap ba maging Kristiyano? Masarap, mahirap, pero masaya. Okay. Naalala ko yung picture na devastated ng bagyo, may mga natumbang mga puno, pero yung isang ibon, nakadapo sa isang tumbang sanga, umaawit pa rin. Na-imagine yung picture na yun?
ganun daw ang madalas na itsura ng mga Kristiyano na nagtitiwala sa Panginoon. No? Maawit at nakakaranas pa rin ng kapayapaan. Ngayon, may mga pagkakataon para bang parang iniisip natin na wala tayong kakampi. Meron na bang naka-experience ng gano'n? Parang iniisip mo, mag-isa ka lang na humaharap sa pagsubok na to, no? May mga pagkakataon ba na parang iniisip mo, hirap na ako, ako na lang lagi mag-isa humaharap dito. Parang ganyan. So, um, hindi ka nag-iisa. Okay, na-experience ko rin yun. Basahin muna natin ang Isaiah 46, 9 to 10. Isaiah 46 verse 9 at saka 10. Okay? Bago natin i-flash yung ating title. Ayan. Isaiah 46 verse 9 and 10. Kung meron kayong mga Bible sa inyo, buksan na. Ayan, ito. Meron din tayo sa ating screen, no? Tagalog Popular Version. Isipin ninyo, ano pala to? Ay, tama, okay. Dili-dilihin ninyo ang matagal ng nakaraan. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos, sabi ni Yahweh. At liban sa akin ay wala ng iba. Verse 10, Verse 10, sa simula pa'y hinulaan ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong ang balak ko'y tiyak na mangyayari at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Ang Diyos po ang nagsabi niyan. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na muli ay makakapakinig kami mula sa inyong mga salita. Ikaw po ang siyang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. Ikaw, Panginoon, ang siyang magsalita, Panginoon, sa puso ng bawat isa. At kalooban mo ang siyang laging mangyari. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa gagawin mo na pagkilos sa bawat isa sa amin. Salamat po, Holy Spirit. Ikaw ang aming dakilang guro. Kaya po ang gumamit ng inyong lingkod bilang inyong tungtungan, ikaw ang patuloy po na mahayag mapapumagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Ayan. So, okay. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon, ang title ay, Ang Diyos ay Kampi Natin. Walang spelling, no? Sorry. K-M-M-P-P-I. Okay? So, acronym yan, no? Ang Diyos ay kampi natin. So, isa-isahin natin yan mamaya. Ano ba ibig sabihin niyang 1, 2, 3, 4, 5? 5 na mga salita. O 5 pagpapakilala ng Panginoon sa kanyang sarili mula sa kanyang mga salita. Ito, mga pangako rito na pwede natin panghawakan. Okay? So, natin. Ang K-A, yan. Katotohanan. Okay? Katotohanan. Ang Diyos ay katotohanan. Okay? May mga pagkakataon, tinanong ko kayo kanina, di ba? May mga experience tayo ng mga bagyo, ganyan. No? May mga pagkakataon na minsan sa ating sarili o kaya si Satan, no? Sinasabi niya na, mag-isa ka na lang. Wala ka ng kakampi. Okay? So, isa yun sa kasinungalingan, no? May mga pagkakataon din na totoong lulugmok ka na. Hindi ka naaangat. So may mga ganun, no, na mga pagkakataon. Or ikaw lang nakakaranas ng problemang yan. Okay? So maraming mga kasinungalingan si Satan. May mga times pa, lalo sa mga Kristiyano, no, madalas to, kaya mo na experience yan kasi may ginawa kang matinding kasalanan. Kasinungalingan din yun kasi hindi lagi na dahilan ay kasalanan kaya may nangyayari sa iyo na hindi okay o sa iyong paningin, no? Kaya may nararanasan ng problema. Nakaraan sa BS, pangunguna ni Kuya Ferdy, yung mga pagsubok ay pinararanas sa atin ng Panginoon para tumatag tayo, para lumakas. Hindi dahil yung may kasalanan ka, di ba? So, maraming beses pinaparanas sa atin ng Panginoon mga pagsubok, mga problema para lumakas tayo, para tumibay.
So isa yan sa mga kasinungalingan. Ngayon, ang ating Diyos, sabi sa ikalawang Samuel 7:28. Okay, basahin ko lang po Ikalawang Samuel 7:28. Ngayon, Panginoong Yahweh, ikaw ay Diyos at mapagkakatiwalaan ang iyong mga salita. At ginawa mo ang mabuting pangakong ito sa iyong lingkod. Sabi naman dito sa version natin, Yahweh, aming Diyos, kayo'y tapat at tumutupad sa mga pangako ninyo sa akin. Diba? So, ang linaw, no? Ang Panginoon ay katotohanan. Dahil siya ay tapat. No? Totoo yung sinasabi niya. Ngayon, mapagkakatiwalaan yung kanyang salita. No? So, ito yung ibig sabihin ng katotohanan. Ang Panginoon ay katotohanan. Walang kasinungalingan sa Kanya. So, pagka meron tayong mga naiisip or may pinapaisip sa atin si Satan na hindi naman ginagawa ni Lord yung promise niya. Kasinungalingan yun. Kasi kahit kailan, walang kasinungalingan sa Panginoon. Yan ang ating Diyos, katotohanan. Kapag sinabing katotohanan ng ating Diyos, kapag siya ay parang matibay na standard, no? Anong masasabi natin doon? Mapagkakatiwalaan ba siya o hindi? Mapagkakatiwalaan, di ba? So kapag itong, alimbawa, si Kuya Ferdy, kapag nag-uusap kayo, kahit walang pirmahan, Kuya Ferdy, si Kuya Ferdy nag-promise, halimbawa, no? Kahit walang pirmahan, na-testing mo siya, sinusunod niya yung usapan lagi. So, anong magiging dating nun sa akin? Sa susunod, mag-uusap kami, okay ulit, mag-a-approve na ulit ako sa kanya kasi napagkatiwalaan ko siya. Ganun po ang ating Diyos. Naranasan niyo na ba ang pagiging totoo ng ating Panginoon? Kahit isa lang na promise, alalahanin mo nga, meron ka bang na-experience na ang pangako ng Panginoon na tinupad niya? Kahit isa lang. May naalala kayo? Sige, pakisigaw nga. Ate Jane. Isang pangako ng Panginoon na tinupad niya. Hindi iiwan, hindi pababayaan man. Hanggang ngayon. Di ba? So, isa lang yun. Sample lang yun, no? At totoo yun. Ang Diyos ay katotohanan. Tingnan natin yung kasunod na verse sa Numbers 23 verse 19. Bilang 23 verse 19. Sabi dito, hindi isang tao ang Diyos na kailangan niyang magsinungaling. Ayan, di ba? Ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao. Ang isipan niya hindi nagbabago. Ang sinabi niya ay kanyang ginagawa. Ang kanyang pangako ay tinutupad niya. Ang ganda, no? Ang ganda ng talata, no? At totoo yan. Actually, itong Numbers, Old Testament pa yan. At hanggang ngayon ay pinagtitiwalaan natin itong katotohanan na to. Na ang ating Panginoon ay hindi sinungaling. Ang sarap, no? Kapag yung pinagtitiwalaan mo ay hindi nagsisinungaling, sigurado ka. Kumpiyansa ka, di ba? Confident ka. Sabi nga dyan, hindi gaya ng tao. Sino dito naka-experience na ng pagsisinungaling ng tao? Ako rin. Sinong na-scam na dito? Ayan. Kapag na-scam na kayo, ibig sabihin na-experience nyo na ang kasinungalingan ng tao. Maraming mga tao mabulaklak magsalita. Pero kapag doon na sa katuparan ng sinabi, hindi na niya sinusunod. Okay? Scam yan. Sabi dito, ang Diyos ay hindi tulad ng tao. Hindi siya nagsisinungaling. Dahil siya ay katotohanan. Sabihin nga natin, ang Diyos ay katotohanan. Ang Diyos ay katotohanan. At sabi pa dito, sa verse na to, sabi dyan sa talata, sa Numbers 23 verse 19, hindi nagbabago ang isip. Ang galing, no? Hindi nagbabago. No? Sabi niya, ang isipan niya hindi nagbabago. So yung promise niya noon, kahit kay Abraham pa,
pinangahawakan natin, kahit promise niya pa kay Adan, hindi nagbabago. Hindi nagbabago isip niya. Halimbawa, o sige, promise ko magpapakain. Sabi niya, tinutupad niya. Okay? Kasi ang Diyos natin ay katotohanan, tapat. Di ba? Naalala ko na naman yung pare na iba yung sinasabi niya sa sagot ng mga, ang Diyos ay katotohanan. Yan. Parehas tayo ha. Okay? Hindi siya nagbabago ng isip. Kung oo ang sinabi niya, oo yan. Kung hindi, hindi. Okay? So malinaw yan. Ang Diyos ay katotohanan. Kung anong pinangako niya, ginagawa niya. Walang kasinungalingan. John 17, verse 17. Ayan. John 17:17, italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. So, yun. Yun na. Ang salita ng Panginoon ay katotohanan. Ang salita mismo ng Panginoon ay katotohanan. Siya mismo ay katotohanan. Walang bahid ng kasalanan or kasinungalingan. Kahit kailan, hindi nagsinungaling ang ating Diyos. Okay? Baka meron kayong alam na may nabasa kayo or na-experience kayo na nagsinungaling ang Diyos sa inyo. Pakikwenta naman sa akin. Okay? Ito, tanong ko sa inyo. Anong mga pangako ng Diyos ang narinig or nabasa mo na mula sa kanyang salita? Okay, balikan nga natin. Ilan yung mga, kahit top 3. Yan, top 3 sa mga pangako ng Panginoon na nabasa mo or narinig mo mula sa Bible. Okay? So, naisip nyo na, kahit top 3 lang ng mga pangako ng Panginoon na pinangahawakan mo. Okay? Tandaan mo, ang ating Diyos ay katotohanan. Mapangahawakan mo ang lahat ng pangakong ito ng Diyos. Hindi ka mapapahiya sa Kanya dahil siya ay katotohanan. Hindi siya nagsisinungaling, hindi nagbabago ang kanyang isip. Okay? Tandaan natin yan. Next, pangalawang katangian ng Panginoon. Una, katotohanan. Pangalawa, ang Diyos ay ayan, sorry, yan pala yung question ko. Next tayo. Ang Diyos ay matuwid. Yan. Ang Diyos ay matuwid. So, kampi, di ba? Katotohanan, M na tayo, M, matuwid, yung unang M. Ang Diyos ay matuwid. Awit 145, verse 17. Yan. Awit 145:17. Si Yahweh ay matuwid sa lahat ng kanyang kaparaanan at mapagbigay loob sa lahat ng kanyang ginagawa. Okay? Matuwid sa lahat ng kaparaanan, sa lahat ng bagay. Yan. Matuwid sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos perfect, no? Matuwid. Walang pagkakamali. Ayan, yun yung matuwid, no? Hindi nagkakamali. So, pag nag-decide ng Panginoon, hindi siya nagkakamali. Okay, sabi diyan, sa lahat ng bagay na ginagawa niya. Nung ginawa niya tayo, hindi siya nagkamali. Ginawa niya ako na may kuntil sa tenga, hindi siya nagkamali. Okay? Ang Panginoon, ginawa niya akong lalaki, hindi siya nagkamali doon. Kasi matuwid siya. Ikaw, ginawa ka kung sino ka. Hindi siya nagkamali dyan kasi matuwid siya. At nung sinabi niya na obra maestra niya tayo yung pinakamagandang gawa niya, hindi siya nagkamali doon. Kasi siya ay matuwid. Hindi siya nagkakamali. May pinapa-experience sa atin. May hinayaan ng Panginoon na maranasan natin na sobrang sakit sa ating puso, hindi siya nagkamali. Kasi matuwid siya. Tandaan natin yon. Bakit hanggang ngayon, Lord, wala pa rin akong sariling bahay at lupa, sariling sasakyan, hindi siya nagkamali. Kung ano yung nararanasan mo ngayon, hindi siya nagkakamali. Inaalaw ng Panginoon, yes. Gusto niya ba na maranasan mo yan? Minsan ayaw rin niya. Pero inaalaw niya, hindi siya nagkakamali. Kasi siya ay matuwid, no? Ang ating Diyos ay matuwid.
Masakit ba yung mga bagyo sa buhay? Masakit. No? Tandaan natin, ang Diyos ay matuwid, hindi siya nagkakamali. Sa lahat ng, sabi diyan sa verse, no? Sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, sa ibang mga version, matuwid sa lahat ng kaparaanan, no? Kahit anong paraan, kahit anong ways, no? Matuwid ang ating Diyos. Hindi siya nagkakamali. Kasi perfecto siya. Zephaniah. Sa Zephaniah 3, verse 5. Tuponyas. Yan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Yahweh ay makatwiran. Hindi siya nagkakamali. Yan, di ba? Tuwing umagay, inihahayag ang kanyang katarungan. Walang likat niyang ginagawa itong tuwing bukang liwayway. Walang ginagawang mali ang Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, walang kamalian ang Diyos. Perpekto siya. Kaya anong dating nito sa atin? Kaya mapagkakatiwalaan natin ang kanyang mga pasya. Dahil perpekto siya, matuwid siya. Okay? Dahil perpekto ang Panginoon, no? Mapagkakatiwalaan natin lahat ng pasya niya, lahat ng decision niya. Revelation 15 verse 3. Inaawit nila ang awit ni Moises, ang lingkod ng Diyos, at ang awit ng Kordero. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa o hari ng mga bansa. Verse 3 lang. Okay? Matuwid at tunay ang mga gawa. Yan. Walang pagkakamali. Kasama pala verse 4. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang tatanggi magpahayag ng iyong kadakilaan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo. Ayan. So, sapagkat nakita ng lahat ng matuwid mong mga gawa. Ayan. Ang Panginoon ay matuwid. Napansin natin yung phrase na banal ang Diyos. Ayan. Nagpapakita po ito na ang Diyos ay wala kahit isang kasalanan. Okay? Pag sinabi ang Diyos ay banal, isang katotohanan doon ay walang kahit isang kasalanang nagawa. At dahil doon, nakakasuporta ito sa katotohanan na ang Diyos ay matuwid. Okay? Walang anumang pagkakasala o walang anumang pagkakamali na nagawa ang ating Diyos. Matuwid ang ating Diyos dahil siya mismo ay hukom. Sabi sa Psalms 50 verse 1. Okay? Sabi naman sa Psalms 89 verse 14. Yan. Awit 89 verse 14. Katwiran at hustisya, ayon, ang kaharian mo ay makatarungan. Sa ligang tuwid ang pinagtayuan. Wagas na pag-ibig at ang katapatan ang pagmamahal mong ginagampanan. Yan. Di ba? Katwiran ang hustisya, ang saligan ng trono. Matuwid ang paghusga dahil perpekto, walang pagkakamali. Ito tanong ko, sa iyong, ang Diyos ay matuwid. Sabihin nga natin, ang Diyos ay matuwid. Sa iyong pang-aaral sa Biblia at sa buong buhay mo, okay? May nakita ka na bang kamaliang nagawa ang ating Diyos? Tingnan, isipin natin, meron na ba siyang maling nagawa? May pagkakataon ba na may mali siyang naging desisyon sa buhay mo? Meron ba? Meron bang pagkakataon na gano'n? Lord, parang mali itong pina-experience mo na to. Panginoon, parang hindi ito dapat. Meron ba tayong gano'n? Siguro, kina-question natin ang Panginoon. Pwede naman, di ba? Pwede naman tanungin natin ang Panginoon, Lord, bakit mo pa na-experience to sa akin? Okay? Pwede yun. Pero, tandaan natin, matuwid ang Panginoon. Ano mang desisyon niya, ay tama yan. Tama yan. Perfecto yan. Dahil ang ating Diyos ay matuwid, nagbibigay ba ito ng confidence o kumpiyansa sa atin na patuloy na magtiwala sa ating Diyos araw-araw? Amen ba? No? Nagbibigay ba ito ng confidence sa atin? Hindi. Kahit ganito na experience to,
matwid ang Diyos eh. Magtitiwala pa rin ako sa Kanya. Perfecto siya. Pina-experience niya sa akin to. Alam ko, may dakila siyang plano. No? Perfecto siya. Inalaw niya to. Hindi siya nagkakamali. No? Kaya okay lang. Sige, tuloy natin to, Lord. Kumusta yung kumpiyansa mo? Yung confidence mo sa ating Diyos? Sa ating Diyos matwid? No? Napapakita mo ba? O sinasabi mo lang, Lord, confident ako. Kumpiyansa ako sa iyo, Panginoon. Hanggang doon lang ba? Tandaan natin po ang faith na walang aksyon ay patay, no? Ang pananampalataya ay hindi sa salita lang, sa buhay yan, no? Kumusta? Tuwing na-experience natin ito. Ayan. Tuwing meron tayong nararanasan ng mga pagsubok, na mga bagyo sa buhay, naaalala ba natin na ang Diyos ay matwid? No? Perfecto siya. No? Hindi nagkakamali ang Diyos. Ano kaya yung gusto niyang ituro sa akin dito? O kaya, hindi nagkakamali ang Diyos eh. Bakit kaya niya pina-experience to sa akin? Ganun ba yung tanong natin? O baka nasa kabilang tanong tayo, Lord, ba't mo pina-experience sa akin to? Okay? Pagko-question na minsan nagdadala sa atin sa kawalan ng pananampalataya. Pero yung pagko-question na magdadala sa atin sa mas malalim pang pananampalataya, Panginoon, alam ko matwid ka eh. Ano yung purpose mo dito? No? Lord, ano yung purpose mo dito? Matwid ka eh, perfecto ka, alam ko hindi ka nagkakamali eh. Ano kaya yung tinuturo mo sa akin? Okay? So una, ang Panginoon ay kampi natin. K, katotohanan. M, siya ay matwid. Pangatlo, ayan, clear mo lang sa Zoom yan. Merong nagsulat. Clear mo sa Zoom, ayan. Okay, pangatlo ay makatarungan. Yan. Ang Diyos ay makatarungan. Deuteronomy 32 verse 4. Yan. Sabi dyan sa verse, ang batong tanggulan ang kanyang ganap na gawa dahil ang lahat ng kanyang landas ay husto. Siya ang matapat na Diyos na siyang walang kasamaan. Siya ang makatarungan at matwid. Ayan, makatarungan at matwid. Sabi dun sa last part, di ba? Next verse. Awit 103 verse 6. Pansinin natin yun ha. Siya ay bato, manilikha, walang kapintasan. Siya ay tapat, walang pagkukulang. Yan, makatarungan at matwid. Yan. Itong next verse, si Yahweh ay humahatol. Ang gawat ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanyang karapatan. Ayan, pansinin natin, no? Inapi. Okay? Ang Panginoon ay makatarungan. Okay? May inapi, tapos ang Diyos ay makatarungan. Next verse. Sa Isaiah 45 verse 21. Ayan. Sa Isaiah 45 verse 21, meron din tayong papansinin dyan. Di ba? Sabi dyan, ipagtanggol ninyo ang inyong panig. Magsanggunian kayo. Sino ang makauhula ng mga bagay na magaganap? Hindi ba akong si Yahweh, ang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan? Pansinin natin ha, nagliligtas sa kanyang bayan. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Ayan, akin yan. Next tayo. Ayan. Okay? So anong mapapansin natin dyan? Una, sa Deuteronomy chapter 32 verse 4, ang mapapansin natin doon ay tanggulan. No? Inihalin tulad ang pagiging makatarungan ng Diyos. Ibig sabihin, dahil sa Kanya, ayan, dahil sa Kanyang pagiging makatarungan, nakararanas ng pagtatanggol. No? Yung mga inaapi. Sabi ko, may nangangailangan ng katarungan. Ang Diyos, sa Diyos siya lumapit at nakaranas siya ng pagtatanggol. Okay? Sa verse 6 ng Awit 103, lahat ng mga naapi. Meron naman doon naapi. Ibig sabihin, may mga inaapi, kaya lumapit sila sa Diyos. At dahil ang Diyos ay makatarungan,
yung mga inaapi na ipagtanggol mula sa mga nangaapi. Napansin nyo? Isaiah 45 verse 21, sabi diyan kanina, merong word na tagapagligtas. Di ba? Ibig sabihin, may nangangailangan ng tulong, kaya lumapit siya sa Diyos. At dahil sa pagiging makatarungan ng Diyos, ay nailigtas ang mga lumalapit. Okay, so dahil sa pagiging makatarungan ng Diyos, may mga nangangailangan ng katarungan na ipagtanggol. Okay? May nangangailangan ng, may mga inaapi dahil sa pagiging makatarungan ng Diyos, natulungan sila. Merong nangangailangan ng kaligtasan na iligtas sila ng Diyos. Dahil ang Diyos ay makatarungan. Yan. Ang tanong ito, may pagkakataon ba na nangailangan ka ng pagtatanggol? No? Parang meron bang nambuli sa'yo? O kaya meron bang gumawa ng masama sa'yo? Tapos hindi, gusto mo maganda yung testimony mo, di ba? Hindi mo siya pinagpulan. Okay? Gumawa ng masama sa'yo, gusto mo ng gantihan, pinigilan mo sarili mo. No? Kasi, una, ayaw mo masira ang pangalan ng Panginoon na nakadikit sa'yo, Kristiyano ka. Ngayon, sino na magtatanggol sa'yo? Lapit ka sa Diyos, makatarungan siya. Okay, sabi nga ng Panginoon, akin ang paghihiganti. Okay, si Lord bahala sa Kanya. Okay? Meron ba tayong naranasan na kawalan ng hustisya sa ating buhay? Ay, madalas yan dito sa Pilipinas, no? Walang hustisya. Okay? Para ka bang nakulong na wala ka namang kasalanan. No? Maraming pagkakataon yun dito sa Pilipinas, no? Halimbawa, pumipila ka, tapos biglang may kakilala yung tagaloob, biglang isiningit, o kaya, ano pa bang kawalan ng hustisya? May bumangga sa'yo, tapos ikaw pa yung nagbayad, di ba? Mga kawalan ng hustisya. Okay? So, malinaw, sila yung may kasalanan, pero ikaw yung pinanagot. Naranasan mo ba yon? Kawalan ng hustisya sa buhay? Tandaan natin, ang Diyos ay makatarungan. Siya ang magtatanggol sa iyo. Yan. May umapi ba sa iyo? Wala ka ng kakampi? Nakakalungkot, may mga video ngayon kumakalat, no? May mga video kumakalat ngayon. May mga kabataan, babae or lalaki, tapos may mga nakapaikot na bumubugbog sa kanya, tapos binibidyo pa siya. Grabe yung mga bully ngayon, no? At totoong nangyayari. Pati mga babae, may mga babae, sinasabunutan yung babae sa video, mga estudyante. Sabi ko, grabe, no? Nung panahon ko, pagka sinasabi mo yung mga phrase na gano'n, tanda ka na, no? Nung panahon namin, walang gano'n. Kasi wala pang cellphone na, walang Facebook. Hindi nakikita pala, no? Pero, ganun po man, no? Nangangailangan ka ba ng pagliligtas? May pagkakataon ba na ganun yung sitwasyon mo? Parang wala nang magtatanggol sa'yo. Lapitan mo ang Panginoon, makatarungan siya. Okay? Sabi dun sa mga verse na binasa natin, dahil sa katarungan siya, dahil sa kanyang pagiging makatarungan, ililigtas ka niya. Okay? Ililigtas ka niya. Yan. Ay, Trep, hindi mo mabura to? Clear mo sa Zoom, sa annotation. Ayan. Next tayo. Una, ang Diyos ay katotohanan. Ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos ay makatarungan. Pang-apat, ang Diyos ay, favorite natin to. Pag-ibig. 1 John 4, 6-7. Sabi dito, tayo ay sa Diyos. Siyang nakakakilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Siyang hindi nasa Diyos ay hindi nakikinig sa atin. Sa pamamagitan nito, nalalaman natin ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Verse 7. 1 John 4 verse 7. Minamahal,
Mahalin natin ang isa't isa dahil ang pag-ibig ay sa Diyos. At lahat na nagmamahal ay ipinanganak sa Diyos at kilala ang Diyos. Yan. Ang pag-ibig ay sa Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig at ito ay katotohanan. Hindi ito salita lang. Sabi nga sa John 3:16, okay? Sabi nga sa John 3:16, kabisado natin dyan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay hindi lang nagsabi na I love you. Hindi lang niya sinabi, pinakita niya doon sa cross. At hanggang ngayon, pinaparanas niya yun sa atin. Okay? Ang Diyos ay pag-ibig at ipinapakita niya yun sa atin. Efeso 2 verse 4. Sabi dun sa Efeso 2 verse 4. Yan, tignan natin. Efeso chapter 2 verse 4. Subalit, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Sagana, ibig sabihin, ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. No? Hindi lang niya ito sinasabi, tandaan natin, pinapakita niya ito at punong-puno siya. Araw-araw pinaparanas niya yun sa atin. Ang question ito, sino dito nakakakilala sa Diyos? Taas nga natin kamay natin kung kilala mo ang Diyos. Kilala mo ba ang Diyos? Taas kamay. Kilala mo ang Diyos? Tingnan, patingin. Sino nakakakilala sa Diyos dito? Taas kamay. Kilala mo ba si Lord? O kahit anong pagkakilala mo, taas mo kamay. Kilala si Lord? Yes, yes, yes. Okay. Thank you. Okay, mahiyang magtaas ng kamay. Okay? Tayo-tayo lang naman dito. O ganun. Kilala natin ang Diyos. Ang tanong ko ito pa, nakipag-isa ka na ba sa Kanya? Ibig sabihin, pinagkatiwala mo na ba yung buhay mo sa Panginoong Yesus? Okay, malinaw yun, no? Meron na tayong relasyon sa Panginoon. Ito yung next question. Kumusta yung pagmamahal mo sa iba? Kasi sabi dun sa verse, okay, kung kilala mo si Lord, yun sa last verse na binasa natin. Ay, wait. Second to the last. Okay? Sabi dyan, 1 John 4 verse 8, ang taong hindi nagmamahal ay hindi kilala ang Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Okay? Ayan, di ba? Kaya ako kayo tinanong kanina, kilala ba natin si Lord? Kung totoong kilala natin ang Panginoon, kita yan sa pagmamahal natin sa iba. Okay? Kung hindi, babalik tayo dun sa una. Ang Diyos ay katotohanan. Pagka hindi nakikita sa ating buhay yon, sinasabi natin, kilala natin ang Diyos. Tapos hindi nakikita na minamahal natin yung ating kapwa. Nagsisinungaling tayo. No? Wala sa atin ang totohanan. Okay? Tandaan natin, ang pinaka malinaw na pagpapakita na ang Diyos ay kilala natin ay sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa iba. Okay. Doon tayo sa pinakalas, no? Kampi. Yung PI, ayan. Pinaka makapangyarihan. Ang Diyos ay pinaka makapangyarihan. Ayan. Isaiah 46, verse 9 to 10. Isipin ninyo ang mga unang pangyayari. Yung binasa kanina. Mga nakaraang panahon. Dahil ako ang Diyos, walang iba. Ako ay Diyos at walang ibang tulad ko. Verse 10, ipinapahayag ko ang wakas mula sa pasimula at mga bagay na mangyayari na hindi pa nangyari. Sinasabi ko, magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng nais kong gawin. Sabi ng Diyos. May makakapigil ba sa Panginoon? Kung gusto niya na bawiin na yung buhay natin, may makakapigil ba? Wala. Sa Kanya ang lahat. Nilikha niya ang lahat ng ito. Kung gusto ng Panginoon, wasakin ng earth,
May makakapigil ba sa kanya? Wala. Okay? Dahil siya ay pinaka makapangyarihan sa lahat. Sa English, yung pinanggalingan nitong word ay sovereign. No? Nakahihigit sa lahat. Yan ang Panginoon natin. Kung ang Panginoon ay totoo, kung ang Panginoon ay matuwid, perpekto, makatarungan, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay pinaka-makapangyarihan. Perfect siya, pinaka-makapangyarihan, gagawin niya kung ano yung gusto niyang gawin. Ayan pagsamasamahin natin sa ating isip. Ang Diyos ay walang kapantay, walang ibang tulad niya, higit siya sa lahat. Wakas mula sa pasimula, nalalaman ng Diyos ang lahat mula sa pasimula hanggang sa wakas, Alpha and Omega. Nasa ibabaw siya ng lahat, pinakamakapangyarihan siya. Magaganap ang lahat ng balak niya, gagawin niya lahat ng nais niya. Ang Diyos ay makapangyarihan. Isaiah 45 verse 18, ito ang sinasabi ni Yahweh, na lumikha ng kalangitan, ang tunay na Diyos na gumawa ng lupa at lumikha nito, na siyang nagtatatag nito, kanyang nilikha ito, hindi para masayang, para panahanan. Ako si Yahweh at wala akong kapantay. Walang kapantay, walang ibang makapangyarihan, ang Diyos lang. Unang Kronika 16 verse 25, sapagkat si Yahweh ay dakila at marapat na papurihan at marapat siyang katakutan higit sa lahat ng ibang Diyos. Higit siya sa ibang Diyos, makapangyarihan. Wala siyang kapantay. Naniniwala ka ba na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat? Amen. Dahil ang Diyos ay katotohanan, dahil ang Diyos ay matuwid, dahil siya ay makatarungan, dahil siya ay pag-ibig, at makapangyarihan sa lahat. Kumusta yung kumpiyansa natin sa Diyos? No? Kung pagkakatiwalaan ba ang ating Diyos? Amen, no? Amen. Handa ba nating tanggapin ng buong puso na anumang kalooban ng Diyos sa ating buhay, dahil siya ay katotohanan, matuwid, makatarungan, pag-ibig, makapangyarihan sa lahat, anumang naisin ng Panginoon, anumang plano niya para sa ating buhay, handa ba nating tanggapin to every day? No? Yung plano ba ng Panginoon sa atin every day, handa nating tanggapin at pagtiwalaan, sundin? Are you ready? Na maranasan natin yung ating kampi, no? Ang ating Diyos. Handa ba tayo na maranasan yung ating kampi? Okay? Katotohanan, matuwid, makatarungan, pag-ibig, at makapangyarihan. Next tayo. Yan. Next. Yan. Ang Diyos ay kampi. Yan. Katotohanan, matuwid, makatarungan, pag-ibig, makapangyarihan. Okay? Ang Diyos ay kampi natin. Tayo manalangin, mga kapatid. Panginoon, salamat po sa umagang ito na muli nagpaalala kayo sa amin mula sa inyong mga salita na ikaw ay kampi namin, na ikaw ay Diyos na nagmamalasakit, na ikaw ay Diyos ng katotohanan. Na anuman na nararanasan namin, Panginoon, anumang mga pagbabato sa amin ng kaaway, ng mga kasinungalingan, tulungan niyo kami. Laging lumapit sa iyo dahil ikaw ay totoo. Ikaw ang pinakatotoo sa lahat. Ikaw ay matuwid, Panginoon, na anumang inaalaw mo na mangyari sa aming buhay ay perpekto ang lahat ng ito. Dahil ikaw ay Diyos na matuwid. Ikaw ay makatarungan na kung kami ay mga ilangan ng tulong, andyan ka, Panginoon, na pwede naming lapitan. Ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Walang mapapahiya pag lumapit kami sa iyo dahil ikaw ay mapagmahal, Panginoon. At salamat po dahil ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Sa lahat ng iyong katangian, Panginoon, nagtitiwala kami na anumang naisin mo, siya nawa ang maganap. Ikaw nawa ang patuloy na masunod, Panginoon, sa aming mga buhay.
At Panginoon, maranasan namin na ikaw ay kampi namin. Sa lahat ng araw, Panginoon, everyday, tulungan nyo kami na lagi namin maranasan na ikaw ay kampi namin. Purihin ka, Panginoon. Salamat po. At tuloy po na ito ang sumama sa amin sa panibagong linggo na ito. Purihin ka sa pangalan ni Jesus.